subscribe for more videos. Fingerprints ni Bamban Mayor Alice Guo at Chinese national na si Guo Huaping nagmatch. Mga miyembro ng SWAT na namataan sa isang private event sa Pasig, sinibak sa pwesto. Basaan sa Wata Wata Festival na nauwi sa pagsaboy ng asido at pagsira ng mga gamit iniimbestigahan ng San Juan City Hall. Sa paghahain ng resignation sa gabinete, Vice Presidente hindi nagbigay ng dahilan kahit tinanong mismo ni Pangulong Marcos. She said, wag na lang natin pag-usapan. Umano'y kapabayaan sa karera ng mga motorsiklo sa La Union at Isabela, kung saan tatlong nasawi, iniimbestigahan ng Kamara. Nakamamatay na streptococcal toxic shock syndrome na tumama sa may 1,000 tao sa Japan. Meron din sa Pilipinas, ayon sa eksperto. Ano-ano ang mga sintomas at paano ito maiiwasan? Tangkaw manong panunuhol sa kanya, isiniwalat ng Agri-Secretary. 4 na kumpanyang sangkot umano sa smuggling, planong ipa-blacklist. At sa nalalapit na 6th anniversary ng Amazing Earth, host nitong si Ding Dong Dantes, sasabay sa iba't ibang adventure. Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagmatch ang mga fingerprint ni Bamban Mayor Alice Guo at nag-Chinese national na si Guo Huaping na dumating sa bansa noong 2003. Ayon sa isang senador, patunay ito na Chinese national si Guo. Kaya dapat anyang madaliin ang pagsasampa ng co-warranto case para mapaalis siya sa pwesto. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Ivan, Emil, matapos nga pong lumabas ang pagsusuri ng NBI ay lumabas na magkapareho ang fingerprints ni Mayor Alice Guo at ni Guo Huaping. Ito nga po yung Chinese national na dumating sa Pilipinas noong January 12, 2003 na hininala ng ilang senador na tunay na pagkakakilanlan ni Guo, ang mayor ng Banban na inuugnay sa operasyon ng illegal na pogo doon. Ipinadala na ng NBI sa Senado ang kanilang findings. At ayon kay Senadora Riza Ontiveros, ibig sabihin lang nito, iisang tao lang ang mayora at ang Chinese national. Isa raw itong Chinese national na nagpapanggap na Pilipino para bigyang daan ang mga krimen na ginagawa ng mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Insulto raw ito sa mga botante ng Banban, mga institusyon ng gobyerno at mamamayang Pilipino. Nanawagan naman si Ontiveros sa Solicitor General na madaliin ang pagsasampa ng co-warranto case laban kay Guo na magbibigay daan para mapaalis ito sa pwesto. Dapat din daw mapanagot si Guo sa mga krimen na kanya umanong Pogo Hub. Nagpasalamat din si Ontiveros sa NBI sa mabilis na aksyon nito. Ayon kay NBI Santiago, matibay na ebidensya ang fingerprints kaugnay sa pagkakakilanlan ng isang tao. Narito po ang mga pahayag ni NBI Chief Jaime Santiago. When we check yung fingerprint ni Guo Huaping Ilin and compared it with na kinuha noong 2006 at yung fingerprint impression ni Guo Alice Ilial, we found it to be similar, the same, one and the same person. Fingerprint, dactyloscopy is an infallible science of identification. No two person, even twins, will have the same fingerprints. Conclusive ito. Sa korte, conclusive ito. Hindi, walang dalawang tao sa buong mundo na magkapareho ng fingerprints.
Emil, ayon sa opisina ni Ontiveros, ang kinumpara po ng NBI ay alien fingerprint card ng Chinese national na si Go Waping mula sa NBI master files at ang files po ni Mayor Alice Go. So, Emil, sinabi rin sa ating panayam dito kay NBI Chief Santiago na patuloy silang makikipagtulungan sa Senado. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Samantala, tanggal sa pwesto ang 4 na miyembro ng SWAT na namataan sa isang private event sa Pasig habang nag-iimbestiga na ang Interior Department. Giit ng Pasig Police, hindi rumakit at walang nilabag ang kanilang mga kabaro. Nakatutok si Ian Cruz. Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga netizen ang larawan ng 4 na tauhan ng SWAT sa isang private event sa Pasig City. Lalo't sa caption, labis ang pasasalamat hindi lang sa mga kasamang pulis sa larawan, kundi pati na sa isang ninong colonel para sa anyay love and protection. Ilang netizen ang nag-share at bumatikos ukol sa umano'y pag-racket ng mga pulis na ito para magbigay ng seguridad sa pribadong event. Nang makarating ito kay Interior Secretary Benhar Abalos, agad niyang ipinag-utos ang malalimang investigasyon. When I first saw this, may nag-report sa akin yan, I immediately wrote a letter addressed to Chief PNP Marbil to have this issue investigated. Hindi tayo papayag na kung merong mga hindi tamang gawain. No? Sanctions will be done here. Ano po ang nalabag dito, if ever? Well, tingnan natin muna. Ngayong araw, tinanggal sa pwesto ng Pasig PNP ang 4 na SWAT na kasama sa larawan habang gumugulong ang investigasyon. Pero ngayon pa lang, iginigiit na ng mga ito na wala silang kasalanan ayon sa Acting Pasig Police Chief. Nasa lehitimong routine patrol daw ang mga SWAT team member na ito noong June 22 ng hapon. Nasa tapat daw sila ng bangko nang lapitan ng isang babae. In-invite sila for purely picture only. Kasi may event nga. So yun, pumayag ang ating SWAT team being courteous and konting compassion sa pa-picture sila. And then right after that, actually niyayaya silang kumain, which is nahiya naman sila, so hindi na lang nila pinagbigyan. And right after that, nag-resume na sila ng patrolling nila. Isa rin sa tinitimbang sa investigasyon kung may nalabag bang protocol ang mga SWAT members nang paunlakan nila ang photo op sa isang private event habang naka-duty. Ang Eastern Police District, wala pa raw nakikitang paglabag sa ngayon. Sa pag-aaral ko, wala naman silang nalabag na protocol kasi they are just in the area. Yung pagpasok nila, they were just invited to be inside for picture taking. Sa kabila nito, naglabas muli ng direktiba ang EPD ukol sa polisiya ng PNP na bawal ang moonlighting, gaya ng pag-racket bilang security detail ng mga pulis. Ukol naman sa ninong colonel caption sa social media, sumulat na raw sa Pasig Police ang nag-post nito para humingi ng dispensa sa nangyari. Yung colonel na binabanggit, parang lang niya yun Binanggit niya lang kasi may mga, minsan parang ibinida niya lang or yung pinantakot niya lang kasi may mga rival company yan We will invite that woman for a further elucidation of her statement. Nakausap ng GMA Integrated News sa pamagitan ng text ang nag-post ng mga larawan nila kasama ang SWAT team. Pero hindi pa raw siya handang magpa-interview at kumukonsulta pa sa abogado. Pinag-aaralan naman ng Pasig Police ang pagsasampa ng asunto sa nag-repost na netizen na nagbigay daw ng mali siya at negatibong caption sa mga larawan. Kung meron kami maikasong dun sa nag-post, which is possibly baka libel, cyber libel, kasi nga naman yung pulis wala naman ginagawa at nabigyan ng ibang kahulugan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Kahit tinanong ng Pangulo, hindi anya nagbigay ng rason ang Vice Presidente sa kanyang pagbibitiw sa gabinete. Nagkomento rin ang Pangulo tungkol sa unity team at pagtakbo ng mga Duterte sa Senado at sa pag-aakwit kay dating Senador Laila de Lima. Nakatutok si JP Soriano.
She didn't give any reasons. Di na umano nagdetalye pa si Vice President Sara Duterte pagkaabot nito ng resignation letter. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, move on na dapat kaya mag-aanunsyo na siya ng bagong Education Secretary ngayong linggo. I asked her if there were any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and from the NPF-LCAC. And she said, wag na lang natin pag-usapan. So, I did not force the issue. Dahil tumakbo bilang magkatiket noong 2022, tinanong ang Pangulo kung buo pa ba ang unit team? As the parties involved, pareho pa rin ang unit team. Hindi pa nagbago. Ang tinutukoy niya ay ang mga partido sa alyansa, kabilang ang kanyang Partido Federal at ang Lakas CMD na partido ng bise noong eleksyon 2022 hanggang noong 2023. Pagdiin ng Pangulo, hindi nila kaalyansa ang partido naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. The PDP was never part of the unity team. PDP was never part of unity team kahit na nung eleksyon. So it does not change anything for the unity team. Gayunman, kaalyansa nila noon ang hugpong ng Pagbabago Regional Party ng Vice Presidente na hinihingan namin ng reaksyon sa mga binanggit ng Pangulo sa report na ito. Sabi ng Pangulo, sa election season, magkakaalaman. Depende lang kung ano yung positioning ni Inday Sara pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? That will be the only major determinant. Kahit nga ang sinasabi ng bise na planong pagtakbong senador sa 2025 ng dating Pangulo at ni Davao City Mayor Baste at Congressman Paulo Duterte sa Oktubre rin, magkakaalaman. It's a free country. They're allowed to do whatever it is they want. I really have no reaction to it. Besides, it's still early. The only real situation will become clear in October sa filing. Then we will see really kung tatakbo ba talaga. Nauna nang iginiit ng Liberal Party na sila ang oposisyon at wala rin silang planong makipag-alyansa sa administrasyon ayon kay Senador Laila de Lima kahit lumaya siya sa ilalim ng administrasyong ito. Sabi ng Pangulo, nilitis ang senadora at napatunayang walang sala. Well, our judiciary is working properly. All our investigative services are working properly. Ito naman. And former Senator de Lima has been acquitted. I don't. What further comment can there be? Dumaan siya sa paghusga. Na-acquit siya. Maaring araw itong ipunto sa International Criminal Court na nag-iimbestiga naman sa mga napatay umano sa Duterte drug war sa extrajudicial na paraan o labas sa batas. Pero giit niya, di nagbabago ang posisyon ng gobyerno na walang jurisdiction ang ICC na handa raw tulungan ng bagong layang si De Lima. That's between her and the ICC. That we do not. We still stay with our position that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Inamin ni Senador Ronald Bato de la Rosa na may mga paglabag sa karapatang pantao sa pagpapatupad ng Duterte drug war. Pero giit niya, hindi siya o ang dating Pangulo ang nag-utos ito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ang arkitekto ng madugong war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan libo-libo ang naitalang napatay, umamin ngayon na nagkaroon ng mga human rights violation sa pagpapatupad ito. Pero giit ni Senador Ronald Bato de la Rosa, hindi niya ito utos at hindi rin utos ni dating Pangulong Duterte. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talaga na-violate yung right ng tao. Kasi kung wala, dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalukuhan. Walang leader na mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas. At saka walang pulis. Unless, of course, na mayroong sariling motive yung pulis na
nasa isip niya. Hindi raw dadalo si De La Rosa sa investigasyon ng Kamara sa War on Drugs dahil sa interparliamentary courtesy. Ito yung tradisyon kung saan hindi makikialam ang Senado at Kamara sa trabaho ng isa't isa. If they have the goods, they have the evidence, then why not file in court right away? For me, I find it useless to attend. Dahil masasayang lang yung oras natin at pabalik-balik lang yung tanong, pabalik-balik ang sagot. Pero mapipilitan daw si De La Rosa pumunta kung dadalo rin si dating Pangulong Duterte. Lahat ng grupo na galit sa Duterte ay siguradong ikakapitalize yung hearing na yan. Siya ang presidente noon, ako ang chief PNP. I was his implementer on the war on drugs. Tapos hayaan ko lang siya humarap doon. O kung may mga tanong doon na hindi kayang sagutin at his level as the president, yung sa level ng chief PNP na tanong, dapat masagot ko rin. Sa isang pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque, nagpasabi na raw si Duterte na hindi siya dadalo sa pagdinig pero handang humarap sa korte. Sa pagdinig ng Kamara kahapon, nasabon ang mga pulis na nag-operate noon sa drug suspect sa Payatas, Quezon City kung saan 3 ang namatay dahil hindi raw alam ang protocol ng Oplan Tokhang na kanilang ipinatupad. Ano po ba ang protocol na gagawin sa Oplan or Project Tokhang, which is differentiated from Oplan Double Barrel? Nung time po kasi na yun, sumusunod lang kami sa mga utos ng mga nakakataas. Sumusunod ka lang sa mga nakakataas na hindi mo alam kung bakit. Nagkamali lang po ng pagkakasalita po si Agaraw. Pero alam niya po yan. Dahil ito po, matinong tao po ito. Lumabas din sa pagdinig na wala ni isang pulis ang sinampahan ng PNP ng kasong kriminal sa mahigit 6,000 drug suspect na napatay sa mga police operations sa drug war. Sabi ng PNP, sa NBI daw kasi lumalapit ang mga kaanak ng mga namatay dahil walang tiwala sa mga pulis ang mga ito. Humarap din sa komite ang mga kaanak ng mga biktima ng EJK na ang ilan ay lalapit daw sa ICC o International Criminal Court para mapanagot ang mga pulis na pumatay umano sa kanilang kaanak. The reason why talagang nakakaroon tayo ng investigation sa committee ito, to prevent some of our people here to go to the ICC, dito lang sa atin, tapusin na natin. Hindi dumating sa pagdinig sina dating Solicitor General Jose Calida at ang mga dating hepe ng NBI, PNP at PNP-IAS, kaya maglalabas ng show cause order ang komite para sa kanila. Habang dinidinig naman ang EJK sa loob ng batasan, nagrally sa labas ang mga militanteng grupo na nanawagan ng hustisya sa mga biktima ng EJK at pagpapakulong kay dating Pangulong Duterte. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Bloke-bloke ng shabu ang natagpuang palutang-lutang sa dagat sa Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, 18 bloke ang nakita sa loob ng sakong natagpuan ng isang mangingisda sa dagat sa bayan ng Kawayan. Mayroon pa itong Chinese markings. Nakumpirma sa pagsusuri ng mga pulis na shabu ang laman nito. Kinagabihan, 18 pang bloke ng hinihinalang shabu ang natagpuan sa dagat sa bayan ng Magsingal. Inaalam ng pulisya kung konektado ito sa nauna nang narecover sa bayan ng San Juan na pareho raw ang mga marka sa packaging. Ibinunyag ni Agriculture Department Secretary Francisco Chu Laurel na may nagtangkang manuhol sa kanya para palusutin sa bansa ang ilang smuggled na produkto. Ikinatuwa naman ng mga local producer ang pagdaragdag ng DA sa mga iba-blacklist na mga kumpanya na sangkot umano sa smuggling. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mismong kalihim ng Department of Agriculture ang sinubukang suhulan para palusutin ang mga smuggled na produkto. Hindi tinukoy ng diretsyon ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kung sino ang nanuhol. Pero nangyari daw yan ng mabiso sa isang condemnation facility ang paglilipat sa truck ng mga produktong dapat ay sisirain na. Balak daw kasi itong ibenta muli. Ang suhol, tinanggihan ng kalihim. Sinuhulan ako ng ang initially 250,000 per container, 20. Tapos umakyat ng 1 million per container. Sinulong namin lahat. Nabisto ng Department of Agriculture ang modus ng isang importer ng bigas kung saan 20% lang ng kabuuang inaangkat na bigas ang idinedeklarang pinapasok sa bansa. Paulit-ulit daw itong ginagawa ng importer kaya kinansela na raw ang import permit nito. Dati kasi pag dumating yung barko,
tapos 20% lang ang dineclare nila, ina-assume natin ng buong Pilipinas na 20% lang i-unload nila. Tapos yung iba ilalabas nila pupunta sa ibang destination. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may mga susunod pa raw na mabablacklist sa ilalim ng pinaigting na kampanya laban sa mga smuggler na nananabutahe sa ekonomiya ng bansa. You will see in the next few months, marami ako iba-blacklist na kumpanya. Yung mga smugglers, kahit kaibigan ko iba-blacklist ko. Alam ko yung ginagawa na we're just getting proof. Yung mga smugglers are destroying industry by undercutting everybody because of illegal acts. Kabuang 4 na kumpanya, 2 may kinalaman sa isda, 1 sa asukal at 1 sa bigas, ang plano ipa-blacklist ni Agriculture Secretary Laurel sa mga susunod na buwan. Kapag kasi smuggled ang ibinibentang produkto at hindi nagbayad ng tamang buwis, maaari itong ibenta sa mas mababang presyo. Ayon sa mga local producers, malaking tulong sa industriya ang pag-blacklist ng mga smugglers para magkaroon ng patas na presyohan ng mga produkto sa merkado. Ito yung unfair practices, no? Ito yung nagpapa-distort din ng presyo doon sa market. Yung mga legal o lehitimo na ating mga negosyante ay talagang nagpapakahirap at nagtatrabaho at nagnenegosyo ng tama, tapos merong mga smuggling na ito. Well, kung wala naman tayong smuggler, fair. Fair yung presyo. Fair sa mill gate, fair sa aming planter, fair pa rin sa consumer. Wala na siyang abusado dapat. Para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, may mas malalim pang problema ang tinutugunan ng pagsugpo sa smuggler. Kapag hindi dumadaan sa mga necessary regulatory requirements, itong mga napupunta sa palengke, aside from pwedeng maapektuhan ng presyo, nalalagay din sa alanganin, sa balod ng alanganin, ang kaligtasan ng publiko. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Susunod, pamilya ng Israeli national na nawawala kasama ang nobya niyang pageant contestant magbibigay ng pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon sa pagkawala ng dalawa. Pangulong Marcos naniniwalang kailangan na ng aksyon na higit pa sa diplomatic protest upang palagan ang pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Ilang kaanak na mga nasawi sa isang endurance motorcycle challenge, emosyonal na humarap sa pagdinig ng kamera. Organizers, ginisa dahil sa umano'y kapabayaan. At sparkle star Kylene Alcantara at basketball player na si Kobe Paras, spotted na magka-holding hands. Ano kaya ang real score sa dalawa? Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras. May kaso na rin ang nakamamatay na sakit na STSS sa Pilipinas na tumama sa halos 1,000 sa Japan. Pero madalang at hindi pa itinuturing na public health concern ng Health Department. Ang mga tao madaling kapitan yan at kung paano makakaiwas, alamin sa pagtutok ni Rafi Tima. Nababahala na raw ang ilang health expert at authorities sa Japan sa tinugurian nilang outbreak ng streptococcal toxic shock syndrome o STSS doon. Mula Enero hanggang Hunyo, halos 1,000 kaso na ang naitala sa Japan na nagresulta sa pagkamatay ng 77 katao. Sa Tokyo lang daw mismo, triple ang kasong naitala kumpara noong nakaraang taon. Bagamat inaalam pa ang dahilan ng pagtaas sa bilang ng STSS cases, posibleng may kinalaman daw ito sa pag-relax ng restriction matapos ang COVID-19 pandemic. Pero paglilinaw ni infectious disease expert Dr. Rodgin Solante, hindi bago ang bakterya na nagdudulot nito na siya rin nagiging dahilan ng pharyngitis o pamamaga ng lalamunan. Mas malala nga lang ang kasong dumami sa Japan. There is this form of a group A Streptococcus pyogenes na infection that involves the skin and soft tissue. Ibig sabihin sa balat, no, mag-umpisa sa balat, and then it can cause a severe form of skin infection. Bagamat madalang,
Meron daw niyan sa Pilipinas na madalas tumatama sa mga taong may diabetes at iba pang comorbidities. Mataas daw ang porsyento ng mga namamatay dahil mabilis itong kumalat at madalas hindi agad pinapansin ang mga unang sintomas nito. Pag pumupunta yan sila sa hospital dahil nga sa bilis ng pagkalat ng infection na ito, usually mababa na yung blood pressure and nahirapan ng huminga. And that's why a lot of these patients talagang mahirap maisalba pag late na silang pupunta doon sa hospital. Nagsisimula raw ang sakit sa isang sugat. Pag napabayaan, nagkakaroon ito ng infection na siyang pumapasok sa dugo at nagiging dahilan ng STSS, lalo na sa mga mabababa ang immune system. Namumula, merong mga nanang lumalabas, tapos pwedeng magkalagnat ka na, at yung lagnat mo pabalik-balik, tapos lumalaki yung sugat. May gamot yan, hindi yan na kagaya ng ibang sakit na walang gamot. Ang importante talaga na makita ng doktor para mabigyan ka agad ng antibiotic. Ang DOH hindi raw nakikita ang STSS bilang isang public health concern sa ngayon. Mas dapat daw pagtuunan ng pansin ang mga wild o waterborne diseases, influenza, leptospirosis at dengue illnesses na mas malaki ang epekto sa buhay. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Hindi armadong pag-atake pero iligal at sinadya para sa Pangulo ang marakas na pagharang ng China Coast Guard sa resupply mission ng Pilipinas noong June 17. Higit na raw sa diplomatic protest ang mga sunod na ikakasa. Nakatutok si JP Soriano. Stop! This is our territory! Sa kabila ng marahas na pangharang ng China Coast Guard sa resupply mission sa Ayungin nitong June 17, malinaw sa Pangulo kung paano ito dapat at hindi dapat ilarawan. Kinausap ng Pangulo ang AFP Western Command matapos mabanggit ng Executive Secretary na maaaring misunderstanding o posibleng aksidente ang nangyari. Because nung una, tinitignan pa lang namin yung data. Baka nagkamali lang. Pero mula nung napunta ako sa Westcom, sinabi ko ano ba talaga nangyari? Maliwanag, hindi misunderstanding. Talagang pinuntahan tayo para harangin ang ating resupply. Pero sinang-ayunan ng Pangulo ang binanggit ni Bersamin na hindi pa ito armed attack na mahalagang punto dahil requirement ito para i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. It's not armed. Walang pumutok. Sir, bakit hindi tayo tinutukan ng baril. Sorry, sir. But it was a deliberate, they boarded a Philippine vessel and took the equipment from the Philippine vessel. It is essentially an illegal action that was taken by the Chinese forces. Bago pa noong June 17 ay marahas naman lagi ang pagpigil ng China sa mga resupply mission na minsang nauwi sa pagtapon ng mga Chino sa mga pagkain para sa mga sundalong Pinoy at ilang beses na pag-water cannon sa mga barko ng Pilipinas. Ang bawat insidente tinapatan ng pagpapatawag sa ambassador ng China, diplomatic protest na umabot na sa mahigit 100 sa ilalim ng administrasyon at 30 sa taong ito lang. Pero tila kulang na raw yan, ayon sa Pangulo. Kasi papatawag natin yung ambassador, sasabihin natin itong posisyon namin, hindi namin gusto yung nangyari. And that's it. But we have to do more than that. Hindi idinetalye ng Pangulo kung ano ang dagdag na hakbang, pero nabanggit ng mga opisyal na idadaan ito sa diplomasya at konsultasyon. Nauna nang binanggit ng Foreign Affairs Department na naghain na ang Pilipinas ng note verbal sa China kaugnay ng insidente sa Ayungin Shoal nitong June 17. Ngayon, na-track naman ng Philippine Coast Guard ang 10 araw na galaw sa loob ng territorial waters ng Pilipinas ng pinakamalaking Coast Guard ship ng China na siya ring pinakamalaking barko ng Coast Guard sa buong mundo. Gamit ang Dark Vessel Detection Technology ng Canada, nakita itong umalis sa Hainan, China ng June 17 at lumapit sa Parola at Pag-asa Island. Pinasadahan din ito ang Lawak, Patag at Escoda, lumapit sa baybayin ng El Nido, Palawan at dumaan sa Bajo de Masinloc. This is the first time na inikutan niya ang ating mga maritime features. What the People's Republic of China really wants to do is to challenge our territorial sovereignty over those waters. Pabalik na ito ng Hainan, China kaninang umaga.
Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Bukod sa posibleng koneksyon umano sa mga kriminal at triad group mula China ng mga pogo sa Pilipinas, posible rin daw konektado umano ang mga pogo sa isang malaking investigasyon na dati nang ikinasa ng Kongreso. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bukod sa dalawang alis lialgo, tinalakay rin kahapon sa Senado ang posibleng pagkasangkot umano ng mga kriminal at triad group mula China sa mga pogo hub sa Pilipinas. Ayon yan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Transnational criminals with records dating back to decades in China, Hong Kong, and Macau. So how they were able... How many at one point ang tao dito sa Porac Pogo Hub? We only got 161. The last one ay yung binabanggit po ni Yusek na wanted sa China for very violent crimes, serious crimes. Is a member of a local triad in China. Sino ba ang protektor ng mga pogo na ito? Gaano po kataas sa food chain ang mga protektor? Wala mang binanggit na pangalan, ipinakita naman niya ang larawan ni Mayor Go kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. It is imperative that her links and networks are fully investigated. Sinusubukan namin kuhanan ng pahayag ang kampo ng dating Pangulo pero ipinagtanggol na siya ni Senador Bato de la Rosa. Anybody can visit the President as long as you are a good person. Pero yun nga, kung hindi ka kilala ni Pangulong Duterte, alangan naman sabihin ni President Duterte, hindi ako pa-picture sa'yo. Tinalakay din sa Senado ang posible umanong koneksyon ng mga ni-raid na pogo sa isa't isa. Pero bukod dyan, may isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng Senadong ito noong nakaraang Kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! More adventures ang naghihintay sa 6th anniversary ng Amazing Earth. Personal ang pagka-proud ng host na si Ding Dong Dantes dahil bukod sa mga na-inspire ng show na pangalagaan ng kalikasan, mismong mga anak niya may natutunan. Makichika kay Lars Santiago. Kamangha-manghang likas yaman. Buhay ng mga hayop. Pati mga taong nakakabilib ang pagmamahal sa kalikasan. Ilan lamang yan sa mga naitampok na ng programang Amazing Earth hosted by Ding Dong Dantes. At sa loob ng 6 na taon, marami na raw siyang maituturing na highlight. Siyempre yung guesting ni Marian noong Pasko, nagpalipad kami ng saranggola, tapos nag-biking in tandem kami. Hindi ko rin makakalimutan nung sumakay ako ng helicopter sa MV Kapitan Oka sa Manila Bay. Amazing. Natutuwa si Ding Dong na sa kanilang ipinapalabas sa Amazing Earth. Nakakapagmulat at nakapaghihikayat sila sa mga tao na mahalin ang mundo at ang kalikasan. Mas ramdam na natin yung epekto ng climate change kasi talaga naapektuhan na talaga tayo. And I think as a team, kahit maliit lang po kami, we do our best para maghatid ng entertaining at informative na show every week. Ngayong anniversary ng show, marami raw ang kaabang-abang na mangyayari. Extreme adventures na nagpapakita ng ganda ng ating mga isla. Magkakaroon ng first underwater adventure po tayo dito sa Amazing Earth. Bibisitahin natin yung biggest protected marine park dahil ipapasyal tayo ng head ng Tumataha Reef Ranger sa ilalim ng dagat. Magkakaroon din tayo ng feature sa biggest permanent obstacle course sa buong mundo na located dito sa Pilipinas. At sa padating na taon ng Amazing Earth, ang tagline natin ngayon ay One Planet, Wild Adventures, Extraordinary Stories. Kasi we want to continue bringing extraordinary stories at wild adventures na syempre may puso para sa ating nag-iisang planetang
Natutuwa ring ikinuwento ni Dong na big fans ng Amazing Earth ang mga anak nila ni Marian na sina Zia at Sixto. Nako, namamangha sila kasi syempre mahilig sila sa mga sa mga hayop. Tapos pag nakikita nila yung nangyayari sa Animal Kingdom, parang sinasabi nila, oh, parang minsan parang mga tao rin pala sila. Mas naiintindihan nila yung nature and yung beauty ng ating kalikasan at ating kapaligiran. So mahalaga kasi na at a very young age nauunawaan nila yan para mas magiging solid yung appreciation nila sa lahat ng bagay. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Tutukan. Menor de edad na 6 na taon umanong ibinubugaw ng kanyang ina at tiyahin nasagip. Panibagong bugso ng mga text scam ibinabala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. At magtama ng kidlat sa isang poste sa Ilocos Sur o Ilocos Norte, nahuli ka. Sa pagbabalik yan ng 24 oras. Nasagip sa Quezon City ang isang menor de edad na 6 na taon na umanong ibinubugaw online ng kanyang sariling ina at tiyahin. Nakatutok si John Consulta. Sa surveillance video ng National Bureau of Investigation, makikita ang mga dayuhang nagpanggap na kliyente at ang dalawang subject ng operasyon, pagsakay ng van. Nag-ring. Okay na, nag-ring. So, NBI kami na-aresto namin kayo sa kasong human trafficking. Huli ang magkapatid na sangkot sa online kalaswaan, ang mismong ina at ang tiyahin ng sinagip na biktima. Ayon sa NBI, ilang taon nang ibinubugaw ang bata sa pamamagitan ng online app. 25,000 piso raw ang alok kapalit ng face-to-face na live show sa mga dayuhan sa isang hotel sa Quezon City. Engage in selling live and recorded sex video content. Kasama dun sa live sex video na content na yon, inaalok din nila yung bata. This started when the child was still 5 years old. Ngayon, ang child ay 11 years old na. Sa aming panayam, inamin ng ina ang kanyang ginawa. Wala daw po na gagawin na kahit ano, walang touching daw po ganyan. Malaking pera din po kasi yung sinabi. Siyempre, inisip ko rin po magkakaroon ng school. Kailangan ng budget. Ganyan, tapos palipat pa kami. So yun yung naisip ko na pinaka best na way para makuha ng pera. Maaring no touch, hindi ginagalaw yung mga bata, Pero yung trauma na ini-experience ng bata ay napakagrabe. Kaya nga, hindi ito ordinaryong online abuse lang, kundi qualified dahil nanay niya mismo. So, no bail is recommended. Sinampahan ng mga suspect ng kaso na Qualified Human Trafficking at paglabag sa Online Sexual Exploitation of Children Act. Lagi nga ang dahilan kahirapan, pero hindi natin tino-tolerate yan sa ating society. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mahigit 60 sasakyan ang tinikitan at 21 ang hinatak ng MMDA sa Taguig. Dahil yan sa iba't ibang paglabag. Nakatutok si Joseph Moro. Parang awan nyo na, sir. Nagmamakawa. Katatayalis lang yung asawa ko. Tapos magbabayad na naman ako nito. Kasi sigaw. Grabe naman kayo. Todo makaawa mag-asawang ito sa MMDA na humatak sa kanilang kotse na iligal na nakaparada sa C5 Service Road sa Taguig. Yung humihingi ng konsiderasyon, yung pakiusap, nabibigay naman po natin yan. But then again, naaabuso na po tayo. Itong C5 Service Road ginawa para mabawasan yung traffic sa mismong C5. Pero ang problema, marami ang mga illegal na nakapark dito. Ilang beses na bumalik yung MMDA dito pero patuloy pa rin ang problema. Like in the case of this area, as I said, more than 5 times na po ang operation dito. Dito pa nga lamang 11 kotse na ang hinatak
at magbumulta ng tig 2,000 piso bukod pa sa babayaran ng towing fee na pwedeng umabot ng 5,000 piso. Nag-clearing operation rin ng MMDA sa may buting sa Taguig pa rin. Ang kosyeng ito natikita na dati pero balik ulit sa pagpark sa bangketa o sidewalk. Sa JP Rizal Extension sa Taguig, pulasan ng mga nakahambalang sa daan. Ang mamang ito naliligo pa nang dumating ang MMDA kaya karipas sa pagkuha ng motorsiklo. May ilan namang iligal na nakaparada ang mga motor na gamit sa trabaho. Papaalis na rin po ako. Babiyahin na rin po. Sari-saring sagabal sa daan ang nilinis ng MMDA. May tindahan ng mga gulong, may tindahang sobra na ang bubong sa bangketa, at may ilang ginawa ng tirahan ng sidewalk. Kung hindi ganito, mga halaman naman sa tabing kalsada ang humaharang sa daan. Wala yung alaman ko! Ngayong araw, lampas 6 na po ang natikita na 21 ang nahatak ng mga sasakyan. Simula Nobyembre noong 1 taon hanggang nitong Hunyo, lampas 2,000 sasakyan ang kanilang hinatak dahil sa gabal sa daan. Halos 11,000 naman ang natikitan sa mga operasyon na ginawa nila sa 16 na mga syudad sa Metro Manila. Ang problema na nito is talaga sa taong bayan eh. The problem here is yung the lack of discipline. Yes, ayaw sumunod. Pinagtitingnan natin dito or pinag-uusapan natin is to have designated parking spaces para sa mga motorista or mga kababayan natin na talagang walang parking. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ngayong tagulan, napapadalas din ang pagkidlat. Gaya ng nahulikam na pagtama nito sa poste sa Ilocos Norte. May ilang CCTV naman sa Pangasinan na nasira. Ang paliwanag ng Pag-asa sa pagtutok ni Russell Simorio ng GMA Regional TV. Laking gulat ng mga motorista nang biglang nakidlatan ang isang poste sa barangay Naglikuan sa Pasukin, Ilocos Norte. Nag-spark pa ang poste, dahilan para maputol ang supply ng kuryente sa lugar. Napahinto rin ang ilang sasakyan. Wala namang nasaktan sa insidente. Tinamaan din umano ng kidlat kaya hindi na mapapakinabangan ang ilan sa mga CCTV sa barangay Kabilukaan ng Kalasyaw, Pangasinan. Apektado tuloy ang monitoring ng barangay sa lugar. Pagkakaalam po namin yung iba through natamaan ng kidlat. Tsaka yung iba po, hindi po maiwasan mga sumasaging malalaking truck. Paliwanag ng Pag-asa, nakaka-attract sa kidlat ang mga electronic devices gaya ng CCTV. Natatamaan niya mga CCTV kasi nasa taas siya. Naka-intact doon sa puno na may mataas. Kasi ang kidlat ay attracted sa mga matataas. Medyo makintab siya at mayroon siyang electronic device na nakaka-attract din sa kidlat. Mainam umano kung may lightning arrestor sa mga posting pinaglalagyan ng mga CCTV camera para makaiwas sa pagtama ng kidlat. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Russell Simorio, nakatutok 24 oras. Emosyonal na humarap sa kamera ang mga naulila ng mga nasawi sa isang motorcycle event. Doon inusisa ang mga umano'y paglabag. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Mga motorsiklong humaharurot sa pampublikong kalsada. Motor na dumula sa kalye at bumangga sa isang sasakyan. Motor na nag-overtake at bumangga sa kasalubong na motor. Mga motorsiklong nakabagsak sa gitna ng kalsada. Rider na nanakit sa isang hindi kalahok. Ilan lang ito sa mga naitala sa 2024 Boss Ironman Motorcycle Challenge o BIMC na inorganisa ng BMW Owners Society of Safe Riders o BOSS. Dito kailangang matapos ng mga kalahok ang 1,200 na kilometrong ruta sa loob ng 24 oras. Sa Luzon Leg na ginanap noong Pebrero na nilahukan ng 2,500 riders, 22 road crashes ang naitala ng PNP. 3 ang nasawi, habang 7 ang nasaktan. Sa Mindanao Leg naman na ginanap noong Enero na nilahukan ng 734 riders, 3 road crashes ang naitala. 10 naman ang nasaktan. Sa mga BIMC noong 2022 at 2023, may mga naitala ring aksidente at mga nasaktan. I would like to sincerely ask an apology for all the people here for whatever had happened.
especially for the people of San Juan, Balaoan, Dagupan. It's unfortunate that fatalities has occurred in this event. Isa sa mga namatay si Joel Orcha. Nakipag-areglo raw ang rider at ang boss at nagbigay ng 600,000 sa kanyang pamilya. Sorry po, naging emotional po kasi ako after ko mapanood yung video ng kapatid ko. Galing po sa trabaho yung kapatid ko eh. Pauwi na po siya sa boarding house nung nangyari po yung aksidente. Nasawi rin si Dexter Dizo. 400,000 pesos ang binigay sa pamilya niya bilang areglo. Sa pagkakaunawa po ba ninyo, sasapat yung 400,000 para maproteksyonan yung kinabukasan ng dalawang anak na naulila ni Dexter? Yes or no? Sasapat po? No. No. Handa po ang BMW Owner Society of Safe Riders na sagutin ang pag-aaral ng mga batang ito. Nabanggit sa pagdinig ang ilang paglabag ng mga rider na lumahok sa aktibidad. Reckless speeding and illegal modification. But when their activities would endanger public safety, would you still permit it? Not anymore, Your Honor, of course. In the case of the boss challenge, does it not endanger public safety? Based on what is discussed and what is shown today, I believe, without any conclusive, saying anything conclusive, Your Honor, it endangers the public, Your Honor. Thank you. How about LTO? Same, Mr. Chair. Hindi malinaw sa pagdinig kung kailangan bang humingi ng boss ng permit para sa Ironman Motorcycle Challenge. Pero tiniyak ng grupo na nakipag-coordinate sila sa Land Transportation Office, sa mga lokal na pamahalaan at sa mga ambulansya. Hindi ko pa rin malaman kung anong ahensya o anong branch ng government ang magbibigay ng permit na ito eh. Because if you read the laws concerned, Local Government Code and Land Transportation Code, the laws did not envision an event like this. Wala eh. So, it should not be conducted. Sagot ng boss. The board is seriously contemplating, reviewing, not to push through for the event because of the 2 deaths that had happened. Wala pong kapalit ang buhay sa amin. Isa sa mga panukalang batas na babalangkasin kaugnay nito ay ang pagkakaroon ng mga lokal na pamahalaan ng equipment para mag-check ng bilis ng mga sasakyan. Pag-aaralan din ng komite kung ano ang responsibilidad ng gobyerno sa mga ganitong aktibidad. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Abangan ang dahilan ng pagkukulay kahel ng kalangitan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Kuya Kim, ano na? At ang banta ng dumaraming kaso ng leptospirosis na nakukuha sa baha na kontaminado ng ihi at dumi ng hayop, walang patid ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Inulan ng batikos ang basaan sa San Juan ngayong taon, kung saan may inaresto pa dahil sa pagsaboy ng asido. Humingi ng paumanhin ang kanilang alkalde kahit hindi niya isinasantabi na may posibleng pananabotahe. Nakatutok si June Veneracion. Taon-taon ginagawa ang Wata Wata Festival tuwing piyesta ni St. John the Baptist, ang patron saint ng lungsod ng San Juan, kada June 24. Pero ngayong taon, inulan ng batikos at reklamo ang isinagawang basaan. Kasunod ito ng puwersahang pagbabasa sa mga napadaan sa lungsod. Hindi nakaligtas sa mga pasahero at mga pribadong sasakyan. Nakapagsalita ako hindi maganda, sa gulat ko rin kasi foul namang magbukas. Pero ngayon ko lang na-experience yung gano'n eh. May isang rider ang hindi nakapagpigil na gumanti. Yun lang, matindi ang kanyang buwelta matapos mabasa. Muriatic acid umano ang sinaboy niya.
Bariatik yung ano eh. Bawal yun, dapat ilain yun eh. Ang tinamaan umano ng asido, isang nanunood lang sa kasiyahan. Niluglugo yung mukha ko buo sa puno ng balde para malaban, maano lang yung hati, tsaka ang sakit ng mata ko. Medyo iba yung paningin ko, sir, parang medyo malabo. Naaresto ang nagsaboy umano ng asido at sinampahan ng reklamong physical injuries. Lumabas sa investigasyon ng PNP na may galit daw ang suspect sa mga sumasali sa Wata Wata Festival. Ito raw ang dahilan kung bakit may dala umano siyang muriatic acid nang mapadaan sa lungsod ng San Juan. Yung mga past years ng festival ay nababasa siya, sasaktan. So hindi siya naghanda na siya eh. Naghanda na if ever ganun. Ay, Gumanti siya. Nagsalita ngayong hapon ang alkalde ng San Juan. Ako po ay buong pagkukumbaba na humingi ng paumanhin at pasensya sa lahat po ng mamamayan na naapektuhan o naging biktima. Gamit ang mga video na naglabasan sa social media, hinahanap na raw ang mga taong nanggulo sa nakaraang pista. Sa ilalim ng City Ordinance No. 51 Series of 2018, kabilang sa mga ipinagbabawal sa Wata Wata Festival, ang unruly behavior gaya ng puwersahang pagbubukas ng sasakyan. May multa itong mula 2,500 hanggang 5,000 pesos. Hinihikayat ng city government ang mga naapektuhan na magsampa ng reklamo at papanagutin daw ang mga sangkot. Pag-aaralan daw ng San Juan kung paano mapapabuti ang pagsasagawa ng kapistahan sa mga susunod pang taon. Napaghandaan naman daw mabuti ang Wata Wata Festival, pero meron daw mga pasaway. I'm not categorically saying may sabotahe, but I'm also not ruling it out. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nag-alok ng pabuya ang kaanak ng Israeling nawala sa Pilipinas kasama ng kanyang nobyang pageant contestant. Nakatutok si Oscar Oida. June 21, huling nakita ang beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at kanyang Israeli boyfriend na si Yatchik Cohen nang magpunta sila sa bibilin daw na lupa sa Kapas Tarlac. Kita rin sa drone video ang nasunog nilang sasakyan. Ayon sa Kapas Police, bahagi ito ng kanilang ocular inspection para makakuha ng karagdagang ebidensya para mahanap ang dalawa. Pag-conduct natin ng ocular inspection sa site, tsaka dun sa area ng nasunog na sakyan, wala tayo na kahit anumang sign o nung katawan ng tao o anumang kumusyon na dun sa lugar. Patuloy rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhinang pagkasunog ng sasakyan ni Lopez at Cohen. Sa eksklusibong panayam ng GMA Regional TV sa kapatid ni Cohen, kinumpirma nila na may 250,000 pesos silang alok na pabuya sa makakapagbigay ng impormasyon na hahantong sa pagkakahanap ng dalawa. And our assumption is they are still alive. We didn't get any address from anyone for ransom, and we're hoping that they will actually contact us. Yes, if anyone saw anything and know anything, we are only looking to recover our brother and his fiancée, and we are offering this money as a return for valid information to find my brother and his fiancée. Sabi naman ng abogado ng pamilya ni Lopez na lehitimo ang transaksyon ng magnobyo kaugnay sa tinitingnan nilang lupain. May hiling din sila sa publiko. The family asks for privacy in this trying time. Avoid insinuations or speculations tending to hamper the investigation. Patuloy raw ang pakipag-ugnayan nila sa mga otoridad kaugnay sa investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nag-dissipate o nawala na yung low pressure area na namataan kahapon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Offshore na rin o malayo na sa bansa yung Intertropical Convergence Zone o ITCZ, kaya kumpara kahapon, mababawasan ang matitinding ulan sa Mindanao. Sa ngayon ay wala pang bagong sama ng panahon na namamataan, pero doble ingat pa rin dahil posibleng magpaulan ng thunderstorms at easterlies. Ayon sa Pag-asa,
Magtutuloy-tuloy ang pag-iral nito hanggang sa susunod na 3 araw. Base sa datos ng Metro Weather, mababa pa naman ang tsansa ng ulan sa umaga pero bandang tanghali, mag-uumpisa ng lumaki ang posibilidad ng ulan sa halos buong bansa. May heavy to intense rains at malawakan na ang mga pag-ulan sa hapon kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, may tsansa ring umulan bukas ng hapon at gabi kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Marami ang napatingala at namangha dahil ang langit sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, nagkulay kahel o orange. Meron nga bang pinapahiwatig ang kulay ng langit? Abot langit ang pagkamangha ng marami ng ang kalangitan kahapon sa Metro Manila at ilang probinsya sa Luzon. Nagkulay kahel o orange. Ang ganda pero parang may something parang kakaiba. Natuwa po kasi ako kasi kulay orange yung langit. Isa sa mga pinalad na masaksihan ito at napapost pa sa social media ang nuwi kaka-out lang sa trabaho na si Maria Luz. At kasabay ng pagkulay kahel ng langit, ang paglitaw ng isang napakalaking rainbow o baghari na na-videohan naman ni Glazy. Pero bakit nga ba nagkulay orange ang langit kahapon dito sa Metro Manila? Kuya Kim, ano na? Tunay na nakamamangha ang orange sa kalangitan. Ang tanong, bakit naman ito nagkukulay orange? Nagkukulay orange to pag ang sikat ng araw pag ito'y lumulubog ay nagre-refract o nagbe-bend pagtama nito sa atmosphere. Ang tawag dito ay scattering. Definitely may kinalaman yung concept ng scattering or yung pagkalat ng liwanag sa ating atmosphere. Yung bawat kulay na yun ay represented by different wavelengths. Mga mahabang wavelength, kulay red at yung mga kulay orange dahil yun yung mga reason na i-scatter. May ilan naman nagsasabi na kaya matingkad ang kulay ng langit ay dahil sa taas ng level ng pollution sa hangin. Bagay na pinabulaanan ng pag-asa. Actually, that's a misconception na kapag mas maraming pollutants, mas nagiging vivid ang ating sunset. Actually, opposite. Sila actually nag-absorb ng mga light particles, lalo na yung mga kulay. Pero meron nga ba pinapahiwatig ang napakatingkad na kulay ng langit? Meron mga nagsasabi na ang mga ganitong kulay ng sky ay pangitain na magkakaroon ng matinding storm. As I have said earlier, yung mga associated ng ganito kagandang mga sunsets ay yung mga middle at saka yung mga high clouds, which are not actually rain-bearing clouds. Most of the time, improving weather yung. Natatandaan niyo pa ba ang paliwanag kung paano naman nabubuo ang rainbow o bahaghari? Ito ang napakalaking rainbow na nakita kahapon sa Metro Manila. Nabubuo ang mga bahaghari kapag ang liwanag tumatama sa mga water droplet. At kung bakit naman pakurba o pa-arc ang hugis nito dahil sa anggulo kung saan ang raindrops ay nire-reflect ang liwanag mula sa araw. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita ay tweet o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Up next, ang na-videohang holding hands while walking ni Kylene Alcantara at Kobe Paras. Ano na ba ang real score sa dalawa? Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Ipinagtataka ni Senador Nancy Binay ang halagang ibinigay ni Senate President Francis Escudero kaugnay sa pagpapatayo ng bagong Senate building. Gayong malinaw daw na ang mahigit 8 billion pesos ay para lamang sa gusali at hindi kasama ang interior. Nakatutok si Ian Cruz. Tuloy ang trabaho sa konstruksyon ng new Senate building sa Fort Bonifacio, Taguig. Patuloy din ang Senate Committee on Accounts sa pagrepaso ng gastusin para sa gusali na ayon kay Senate President Cheese Escudero ay umaabot na sa 23 billion pesos. Hiling ng dating chairman ng Accounts Committee na si Senador Nancy Binay. Sana raw magkausap na sila ng bagong chairman na si Senator Alan Peter Cayetano. Isa dito dun sa mas maganda sana kung kami dalawa yung usap para magkaroon ng proper turnover. Hindi raw niya maintindihan kung saan galing ang mga numero ni Escudero. Malinaw naman daw noon pa lang na ang halagang 8.6 billion pesos ay para lamang sa mismong gusali at hindi kasama ang interior at iba pa. Hinihingan pa namin ng pahayag si Cayetano pero sa kanyang report kay Escudero nakadetalye ang gastusin. 8.9 billion pesos para sa Phase 1, 2.375 billion pesos para sa interior o fit-out at 10.33 billion pesos na nakabudget para sa Phase 3.
Kung isasama ang ipinambili sa lupa, aabot ito sa 23.254 billion pesos. Sa pagsilip ng GMA Integrated News Research sa mga kontrata, ilan sa mga napuna ang paggamit ng mamahaling mga materyales. Tinanong si Senadora Binay kung sa tingin niya ay paano pa makatitipid sa konstruksyon ng new Senate building, lalo na sa binabalangkas pa na Phase 3. Una, tinitingnan din natin. Diba? Aside from din sa pagtitipid, ang importante din is yung value for money. Dahil, di ba, pwede naman mura, pero after 6 months, sira na yung gamit na pinili para sa building. So, at the end of the day, ang mas mahalaga yung value for money. Dahil talagang intention ng building ngayon ay pang forever, hindi siya yung after 1 year. Para kay Cayetano, mahalagang maging katanggap-tanggap rin sa taong bayan ang gagastusin para sa gusali. Kung pinakamaluho na building sa buong Pilipinas ito, hindi ito magiging simbolo ng democracy at ng pride ng ating kababayan. Medyo kasusuklaman pa to nung iba. So ang objective ni Senate President at I would assume the whole Senate, nandun pa rin yung quality, secure pa rin yung building, pero wag ganong kalaki yung gastos. Ang sabi naman ng Department of Public Works and Highways na siyang project manager sa pagpapatayo ng new Senate building. Hindi man ng DPWH, we are just implementing unit of the Senate, no? Whichever as the specifications that they want us to implement, then we implement it. Sinisikap ang makuha ng GMA Integrated News ang panig ng kontraktor ng proyekto na Hillmarks Construction Corporation. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa isang panibagong bugso ng mga text scam. Kabilang dyan ang nagsasabing may gumagamit daw ng inyong credit card, pati no contact na pagsita umano ng MMDA sa inyong traffic violation. Nakatutok si Chino Gaston. Madalas ka bang makatanggap ng mga text messages na nananakot, nangiengganyo o kaya ay tumatawag ng pansin sa mga transaksyon na hindi mo naman ginawa? Mag-ingat sa pagsagot o pag-click ng mga nakalagay na link dito dahil ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, posibleng sindikato ang nasa likod nito. Isa raw sa usong modus ngayon ay may tatawag o magte-text na may gumamit umano ng inyong credit o debit card. Dahil ikaw ay mag-aalala at matataranta sa laki ng bayarin, posibleng mabiktima ka ng sindikato na hawak na pala ang iyong pangalan, bank o credit card account number at ibang personal details. Advice ka, since you did not make these purchases, I will send you a code. And you send this code to this cellphone number. Doon ka nga ngayon mahuhuli kasi yung cellphone number na yun are unregistered. And yet it is receiving data. You have a number of your account officers. Tawagan nyo agad before you take action and start talking to strangers. Hindi lang text ang gamit ng mga masasamang loob. Si Henry, di niya tunay na pangalan, naging biktima ng magkaproblema siya sa kanyang digital wallet. May isang email address na inalok sa kanya ng mga kakilala na kaya raw lumutas ng kanyang problema dahil empleyado daw ito ng digital wallet company. Darating na OTP sa inyo. Nung dumating yung OTP is pakibigay ko rin sa kanya. Hindi naman ako nagsasabi. Alam ko sa email, kung makikita nyo talaga sa yung email address niya, talagang totoong napakagaling mag-English, sir. Hindi niya rin mapoprocess to kung hindi ko rin ibibigay yung 4-digit number, sir. Maya, sir, yun. Sa ano yan, na pinapahid na. Isa pang lumilitaw na modus ngayon ng mga text messages na umano'y galing sa MMDA tungkol sa mga violations ng No Contact Apprehension Program o NCAP. Nilinaw ng MMDA na suspendido mula pa 2022 ang NCAP at hindi sa kanila galing ang mga messages na ito. On the part ng individual victim, siyempre kung medyo naniwala siya, he will be a victim some amount. Of course, on the part naman ng MMDA, nadadrag yung pangalan namin. Definitely, ang NCAP natin ay suspended. So it is very possible
na yan ay magagaling sa MMDA. Humingi na ng tulong ang MMDA sa PNP at CICC para mahuli ang grupo sa likod ng mga scam text messages. Meron kaming mga tinitingnan na mga numbers, of course, hindi natin pwedeng i-disclose yan. Hindi tayo papayag na itong bagong modus na to ay mag-proliferate at maraming mabiktimang mga kababayan natin. Payo ng CICC sa mga mamamayan, huwag i-post ang mga litrato ng ID, bank accounts, credit cards o mga billing statements sa social media o internet. Kung may problema sa bank account, kausapin ang account manager ng bangko at huwag na huwag magbibigay ng detalye tungkol sa inyong digital wallet o bank accounts sa mga hindi nyo kilalang tao, mapa sa telepono man o email. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. 7 ang kasalukuyan nakakonfine sa National Kidney and Transplant Institute matapos tamaan ng leptospirosis. Posibleng makuha yan sa baha pero kahit hindi lumusong, maaari pa rin makuha ang sakit ayon sa mga eksperto. Narito ang aking pagtuto. Misulang ilog ang ilang kalsada sa Zamboanga City kasunod na malakas sa pagulan kagabi, dala ng low pressure area malapit sa Mindanao. Ang ilang residente tuloy, walang magawa kundi lumusong sa baha. Lampas tao naman ang baha sa Lamitan, Basilan, kaya kinailangang ilikas sa mga apektadong residente gamit ang tali at rescue boats. Pag ganitong uso ang baha, binabantayan din ang paglobo muli ng mga kaso ng leptospirosis. Sakit ito na nakukuha sa ihi at dumi ng hayop, partikular ang daga na pwedeng humalo sa tubig baha. Malaki at tinaas ang bilang ng mga kaso nito mga nakaraang linggo. Medyo kami po ay nababahala mula sa 6 nung last 5 to 6 weeks ago. Naging 60 siya. Tumaas from 6 to 60. And then yung pinaka-latest 2 weeks natin, 83 cases no, for that particular interval. Kabilang sa tinamaan ng hardinerong si Robert, Lunes ang nakaraang linggo na magsimulang sumama ang kanyang pakiramdam na nauwi sa mataas sa lagnat, pagsusukat, pagdurumi. Na magpasuri, doon na nakumpirmang tinamaan siya ng malalang kaso ng leptospirosis. Pag unting ulan lang po sa lugar po namin kasi squatter, bumaba agad. Nagsisitalsika na po yung mga tubig. May ano ka ba nun? May sugat ka? Meron po sa paa, marami po. Marami ka sugat sa paa? Bakit marami ka sugat sa paa? Dahil po sa bahay din namin po kasi marami surot. 2 beses ang kinailangang i-dialysis si Roberto sa National Kidney and Transplant Institute, kung saan kasalukuyan may 7 nakakonfine na tinamaan ng leptospirosis. Ang isa, kritikal. Ayon sa isang infectious disease expert, dapat mag-ingat ang mga tao sa mga bahaing lugar. At hindi man lumusot kahit talsik lang, maaari pa rin magka-impeksyon kahit walang malalim na sugat. Most of them are really the ones that are really exposed kasi nagtatrabaho. Tricycle driver, construction worker, no, yung mga delivery riders. Matataas sa lagnat, pananakit ng katawan ang paunang sintomas ng leptospirosis at kapag nasundan niya ng paninilaw at pagkonti ng ihi, senyalis na yan na inaatake na ang kidney o bato ng tao. Kung hindi talaga makakaiwas at parte ng kapaligiran o di kaya ng inyong hanap buhay ang ma-expose sa baha, kumonsulta sa inyong mga health center. When you are exposed, kadalasan punta na kayo sa health center kasi merong antibiotic prophylaxis, no? With doctor's guidance. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 oras. Paano kung ang pagbili sa mga sari-sari store pwede na rin online? Posibilidad yan kung maalam ang mga maliliit na negosyo kaya tuturuan sila ng Trade Department. Nakatutok si Maki Pulido. Mahigit 70% ng mga negosyo sa bansa may tuturing na micro-business o maliit na negosyo. Higit sa kalahati nito, sabi ng Department of Trade and Industry, micro-retailers tulad ng mga sari-sari store na aabot ang bilang sa 1.3 million sa buong bansa. Malaking bagay ang kita mula sa sari-sari store na pangbuhay sa pamilya ni Kaloy. Nakatulong, sobra. Tuition, mga pambayad ng bills. Para madagdagan ang kaalaman ng mga sari-sari store owner, naglunsad ang DTI ng programang Tindahan Mo, I-Level Up Mo. Libreng ituturo dito kung paano magagamit ang internet para mapalago ang negosyo. Gagawin ito kada huling Miyerkules ng buwan, 9 to 10:30 a.m. May live streaming sa social media pages ng DTI. Pwede ring magpunta sa DTI Negosyo Center para makapanood. Nagdi-digital na ang buong mundo. Kailangan nilang makipagsabayan. Dapat meron din sila ng mga tools and skills na
ginagamit din ng mga mas nakakalaking mga negosyo. Pero si Kaloy, hindi raw masyadong bilib sa programa. Kung gusto raw talagang makatulong ng DTI, gawan sana ng paraan ang mga binabayaran nila sa mga permit. Kung magkano maraming clearance ko? 1.8. Di ba? Ito, 1.8. Ito lang tindahan ko. O, di ba? Iba pa yung mayor's permit, iba pa. Daming permit na kailangan, di ba? Dapat doon sila humahanap ng pagbabawasan kung gusto nilang makatulong sa sari-sari store. Sabi ng DTI, kung irerehistro sa kanila ang sari-sari store, bukod sa may pautang para sa dagdag na puhunan, may mga paraan para ma-exempt mula sa mga bayarin sa mga permit. Ang kailangan lang gawin, magrehistro online sa DTI website o kaya magpunta sa negosyo center. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Spotted na magka-holding hands sina Sparkle star Kylene Alcantara at basketball star Kobe Paras. Hirit ng netizens, ito na ba ang hard launch ng dalawa? Makichika kay Aubrey Carampel. Sa video na ito nakuha madaling araw kahapon, spotted sina Sparkle star Kylene Alcantara at basketball player Kobe Paras na holding hands while walking sa isang parking lot sa BGC sa Taguig City. Sabi ng kumuha ng video, galing ang dalawa sa isang bar. Tanong ng marami, hard launch na ba ito? Bago nito, ilang beses nang tinanong ng netizens ang tungkol sa real score kina Kylene at Kobe. Nagsimulang umingay ang dating rumors nang napansin ng netizens na nagpost sila ng almost identical photo sa kanilang IG stories na tila nasa parehong restaurant. Hagip pa sa post ni Kobe ang bulaklak at 2 wine glasses. Hinala ng ilang nakapansin sa post na magkasama sila sa isang dinner date. Naging maugong pa ang usap-usapan nang mapansin ng eagle-eyed netizens na madalas mag-like at mag-iwan ng comment si Kobe sa mga Instagram post ni Kylene. Sa litratong ito ni Kai noong May 30, heart eyes emoji ang ipinost ni Kobe sa comment section. At nirepost pa niya ang photo ni Kylene sa kanyang IG stories with white heart emoji. Maraming netizens ang nagpaabot ng suporta dahil bagay naman daw sila at parehong single. Nang tanungin namin si Kylene recently kung ano bang meron sa kanila ni Kobe, matipid ang kanyang sagot. We are friends and whatever is happening is happening. I don't know. I feel like I'm not in the position to say anything about it. Pero masaya ka? Yes, I am happy. I'm better. Sinusubukan naming kunan ng pahayag sina Kylene at Kobe tungkol sa video, pero pareho silang wala pang pahayag. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Kapapasok lamang na balita mga kapuso, pinagbigyan ng Korte sa Timor-Leste ang hiling na extradition o pagpapabalik sa Pilipinas kay dating Congressman Arnie Teves. Kinumpirma yan sa Justice Department ng Prosecutor General ng Timor-Leste. Dahil diyan, aarestuhin muli si Teves para i-deport pabalik ng Pilipinas. Iyan ay para paharapin siya sa kaso kaugnay ng pagkakapatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ivan Mayrina para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.